Ito po ulit si Kuya Elvin at meron akong i-share sa iyo. I-share ko sa iyo ngayon ang 4 reasons bakit dapat hindi tayo sumuko. Ang sabi ng Jeremiah chapter 29 verse 11, "For I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." So, malinaw po ang plano ni Lord sa atin. Hindi plano ni Lord na pariwara ang buhay natin, maging miserable tayo. Ang plano ni Lord is sa ikabubuti natin. Ito na yun. 4 reasons bakit hindi ka dapat sumuko. Unang-una, hindi ka dapat sumuko dahil lahat ng bagay ay posible. Kung mayroon kang pangarap, may nais kang marating sa buhay, dapat hindi ka sumusuko. Oo, alam kong dumadaan minsan tayo sa pagsubok, minsan tinitest kung gaano katatag ang faith natin, gaano katatag ang tiwala natin na mararating natin yung pangarap natin sa buhay. Pero, dapat hindi pa rin tayo sumuko. No? Wala tayong valid reason para sumuko. The only valid thing na pwede natin gamitin para sumuko is kung mamamatay na tayo. Pero as long as ikaw ay buhay, masigla, malakas, malaya, dapat hindi ka sumuko. No? Meron kang choice na mag-try and try until you succeed. Pangalawa, you have to believe in your dreams. No? May pangarap ka, may gusto ka marating sa buhay, tapos darating yung mga negatibo, problema, yung mga taong walang tiwala sa'yo, susubukin ka, sasabihin na hindi mo mararating yung pangarap mo, imposible yan, but you have to believe in yourself. Importante na maniwala sa Diyos, importante din na maniwala ka sa pangarap mo. Dahil kung hindi ka maniniwala sa pangarap mo, madali ka lang sumuko. But, sabi ko nga, huwag kang susuko basta-basta. Yung pangarap mo ay posible. Yung mga negatibo, hayaan mo lang sila. Try and do your best to reach your dreams. Huwag kang susuko. Pangatlo, you deserve to be happy. You know, pagdating sa pangarap natin, minsan, na-excite tayo mangarap, gusto natin marating, gusto natin, excited tayo sa gusto natin maabot sa buhay. Pero, yung negativity nga hindi natin maiiwasan. May mga opposition, discouragement, no? At pag nagpadikta ka sa mga ganyang bagay, hindi natin mararating yun. Inimiti mo, pag hindi ka masaya sa isang bagay, hindi ka magtatagumpay. So, I said that you deserve to be happy. It means na huwag mong sayaan ng sarili mo na diktahan ka ng mga negatibo. Huwag mong hayaan ng sarili mo na diktahan ka ng mga negative people, negative situations sa buhay mo. Be happy and do your best to reach your destiny, to reach your dreams. Okay? Okay, dito tayo sa pang-apat. The reason bakit hindi ka dapat sumuko, because you're almost there. Do you know na maraming mga successful people ang naging successful dahil hindi sila sumuko. Hindi lang dahil sila ay magaling, matalino, pero dahil hindi kasi sila sumusuko basta-basta. Kaya gano'n. Most people na nagkaroon ng regret sa kanilang buhay, it's because they simply quit. They simply gave up sa kanilang pangarap. At yung mga taong nagtuloy ng kanilang mga ginagawa, yun yung maging successful. So, ayaw sana natin mangyari yun. Kaya, sabi ko sa iyo, huwag kang susuko ha. Mangarap ka. Tuparin mo. At be consistent sa iyong plano sa buhay. Iasa mo kay Lord lahat.
Si Lord alam niya ang lahat ng bagay. At meron siyang plano sa iyo. Ang plano ni Lord for you is to succeed, no? Maging maayos ang buhay natin. So don't let anybody or anything drag you down or put you down. Kaya mo yan. The only guarantee na mananalo tayo is when we don't quit. Oo, sa buhay, maranasan natin mag-fail. Pero ang garantiya na manalo tayo is mawawala kung tayo ay mag-quit. Kaya, karespen ko sa'yo, ano man ang pangarap mo, ano man ang pinaplano mo, as long as na makakabuti para sa'yo, don't quit. Kaya mo yan. Tiwala lang sa Diyos. Tiwala sa iyong pangarap. Be happy. Siya. Tatapusin ko na muna dito ang aking pag-share. Till next time ulit. Pala, you can share this video to your friends. You can tag them. I-like mo din, syempre. Comment and subscribe sa aking channel. Thank you. God bless you. Stay safe. Bye-bye.